Ngayon, finally, matetest drive na natin ang BYD Atto 2 EV. Nag-skid yung gulong, grabe. Solid. Ganun kalakas. Umaangat yung harapan. Ang lupit nito. Grabe. Hindi ako pepreno sa humps. Tingnan natin yung quality ng suspension. Ang firm, grabe. Mga kamanibela, ngayong araw ay ipapakilala namin sa inyo ang isa sa mga pinakabagong launch ng BYD Philippines, ang BYD Atto 2. Isang subcompact electric SUV na sporty, malakas at matibay. Ito na ba ang susunod na maghahari sa SUV market ng bansa? Samahan niyo akong i-review ang 2026 BYD Atto 2 dito lang sa Manibela. Kung gusto mo ng fully electric experience, ang BYD Atto 2 EV Premium ay may presyo na 1,280,000 pesos. Pero kung gusto mo naman ng flexibility ng Super DMI plug-in hybrid technology, may dalawang variants kang pagpipilian. Ang BYD Atto 2 DMI Premium ay nagkakahalaga ng 1,250,000 pesos, habang ang BYD Atto 2 DMI Dynamic naman ay nagsisimula sa 1,050,000 pesos. Kaya kung priority mo ay full electric driving o gusto mo ng plug-in hybrid para sa mas mahabang biyahe, may variant ang Atto 2 na babagay sa iyong lifestyle at budget. Ngayon, check naman natin yung exterior design niya. Alam nyo, sa mga BYD, ito lang yung napansin ko. Talagang napaka-slick ng design, napaka-elegante. Hindi siya sobrang sporty look. More on pang city. Yun ang gusto ko sa kanya kasi parang pagsakay mo sa kanya, napupunta sa iyo yung dissenting postura, di ba? Ang nagustuhan ko pa dito, ayan o, naka-piano black finish yung kanyang front. Kumikinang yan kapag ka nakita mo sa daan. So, agaw pansin siya. Then, samahan mo pa ng napaka-eleganteng emblem ng BYD, no? Dahil ito ay electric vehicle, so wala siya talagang butas dito para yung hangin para pumasok dun sa may engine. Pero dito, dahil electric siya, naka-close siyang ganyan. Kaya ang linis niyang tingnan. Although, meron pa rin siya dito para mahanginan yung banda sa gulong. And then, dito sa ilalim, meron din. At kung mapapansin ninyo, itong bumper niya sa harapan, pag pumunta tayo sa gilid, mapapansin ninyo pareho sila ng design. So, bawat vehicle, meron silang signature style. So, isa ito sa mga signature style niya. Pagka nakita mo to, ibig sabihin, Atto 2 EV siya. Okay, check naman natin yung side. Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba familiar siya? Ayan yung nasa front bumper, di ba? Yan yung sinasabi ko, pag nakita mo yan, Atto 2 talaga siya. Yung side mirror niya, gustong-gusto ko kasi hindi siya yung ordinary side mirror lang na sobrang flat. Dito may pagka-aerodynamic yung design niya. Tapos meron pa siyang running lights dito or signal lights. And then dyan mo makikita yung camera for 360-degree angle na view. And then, diretso dito, napakahaba ng kanyang pintuan. Sobrang, alam mo yun, ang kinis. Walang masyadong design dito na parang napaka-aggressive dito. Sobrang smooth ng design niya, kaya ang desente. Tapos samahan mo pa yung kanyang bukasan ng pintuan, pantay sa body, naka-body color pa. Kaya, ayun o, ang slick, di ba? Ito lang yung napansin ko, yung window niya is pagdating dito, pang! Biglang liko, di ba? Sa mga ibang kotse na nakita ko, pabilog siya, no? Pero siguro kasama na yan sa design kasi kailangan meron silang uniqueness sa bawat model, di ba? Ngayon, pagdating dito sa likod, ayun, pasikip siya ng pasikip. Pero ang pansin ko, sobrang haba ng salamin niya kasi kahit na wala naman siyang backseat, no, dito, meron pa rin siyang salamin. So, tinuloy nila yung design hanggang dito sa likod. Tapos, black din siya. Kaya pagdating natin sa likod, continuous yung black design niya dito. Alam mo yun, ang disente ng forma. Tapos, meron pa siyang spoiler dito na pang sporty naman, no. Sa harapan actually napaka-elegante. Pero pagdating sa likod napaka-sporty naman niya, no. So, meron siyang
brake light dito. Pansinin niyo yung kanyang taillight. Para sa akin, parang infinity design siya. No? Ang galing. So sa harap is Dragon. Sa likod naman, Infinity. With badge na BYD. Napansin ko, hindi siya katulad ng ibang BYD na nakalubog yung kanyang badge or yung emblem niya. Ito, nakalabas siya. Ayan. Then, pagdating dito, ang liit ng EV. Sobrang minimal lang ng design. Ayan, oh. Then, dito sa kabila naman, yan naman yung kanyang model na Atto 2. Ito naman, bumper ulit. Sa front and sa side, magkahawig. Ito, sa likod, ganun din. Di ba? Tapos, may additional pa siyang reflector dito with reverse light. Dalawa, kabilaan. Then, dito mo makikita yung rear view camera. And then, tingin ko ito ay dipindot pagka binubuksan. Tama? Ayun. So, napaka-effortless niyang buksan. Since nandito tayo sa likod, check natin na uni likod, no? Alright. So, meron siyang ilaw dito. Ayan, para added visibility. Pagka gabi, binuksan mo yung trunk. Ito yung patungan ng ating mga gamit. Pag hinila mo, ang makikita mo yung lagayan ng kanyang tools. So malalim siya. Pero ina-expect ko yung spare tire. Pero wala siya. Dito, meron siyang hook. I'm not sure kung pwedeng ilagay ito sa second layer. Pero mukhang hindi siya pwede. So para lang yan sa pag-hook ng gamit. No? Then, ito naman, mukhang pwedeng itumba to. Para ang mangyayari, kung medyo mahaba yung gamit na ilalagay nyo dito, ayan, kasya siya, maluwang, di ba? Galing din. Ang napansin ko lang dito sa mga pillar niya sa likod, dahil nga small car lang ito or mid-size SUV lang siya, pa-triangle yung shape ng dito niya, oh. Kaya kung sobrang laki ng gamit mo, medyo tatamaan ito. Unlike sa mga SUV na nakita natin na pa-kwadrado, no? Pero at least mahaba naman siya, di ba? Dito naman tayo sa gulong. Ang size ng goma is 215/65. Yung size ng mags is 16. Dahil ito ay EV, napansin niyo yung mga electric vehicle, pare-pareho halos yung design ng kanilang mags. Talagang pa ganyan, oh. May nag-explain sa akin, bakit kaya ganun? Sabi kong ganun. Ang sabi niya is para daw mas magaan yung mags, kaya ganito yung design. Sa nakikita ko, comparison sa ibang car ng BYD is mukhang mas magaan nga ito. Nakikita nyo, 5 lang yung spokes niya and then napaka-minimal lang ng design. Unlike sa iba, puno, di ba? So, sa itsura pa lang, mukhang mas magaan nga ito. 5 yung kanyang bolts and then may center cap siya na tatak is BYD. Pagdating naman sa color options, ang BYD Atto 2 EV ay available sa Breeze Green, Harbor Gray, Sky White at Midnight Blue. Bawat kulay ay may sariling karakter, kaya may pagpipilian ka kung alin ang babagay sa iyong lifestyle. Para naman sa interior, exclusive ang black and beige cabin ng EV. Dito naman tayo sa driver's side. Unang makikita mo dito sa side mirror niya is meron siyang NFC. Mukhang meron tong card na pwede mong itap dyan para mag-unlock yung sasakyan. And then, sa 4 na doors, ito lang yung merong pindutan na ganyan. Nung ako ay merong ibang sasakyan, nung pinipindot ko, lock and unlock siya. So pagbukas natin, ayan. Medyo mabigat-bigat yung pintuan niya. Ayan, oh. Meron siyang, yung lock ng pintuan, yung may pressure siyang ganyan. 1, 2, tapos 3 sasagad. So at least meron kang option, hindi yung agad-agad bubukas siya ng ganon. Pagbukas ng pinto, kitang-kita ka agad yung kanyang kulay. Napaka-elegante. Tapos dahil ito ay bagong disenyo ng car, bago rin yung disenyo ng gilid niya dito. So, ewan ko. Ang galing talaga magdisenyo ng BYD, no? Parang sarap niya sakyan lagi, no? Tapos, ito yung nabanggit ko kanina. Kita niyo yung edge ng kanyang window. Ayan, no? Kantong-kanto, di ba? Pati dito, oh, kitang-kita siya. Marami ring smart convenience features gaya ng smart keyless entry, push button start, digital key gamit ang BYD app, 4 na USB ports, at 1 touch power windows. Alright, sakyan naman natin ngayon. Ang ganda ng upuan. So yung upuan niya, kahit na leather siya, ang dami niyang butas sa upuan eh, no? Tapos, yung nga lang headrest niya is hindi na na-adjust na up and down eh, no? Naka-fix na siya na ganyan. And then, dito sa manibela, medyo matigas yung
texture ng steering wheel niya, no? Tapos dito sa gitna, dama mo yung pagka-leather niya. Not sure kung plastic ito. Mukhang plastic siya na feel ko leather ng galing. Yung emblem ng BYD is nakalubog. So ang ganda niyan tignan. Then yung buttons nila madaling intindihin. Well, common naman ito. Meron siyang cruise control, yung 360-degree camera, accept and cancel ng call, voice command, and then yung volume, and then next button. Yun lang. And then, pagdating dito sa gitna, no, pansinin niyo yung kanyang cambio dito sa gitna is mala diamond yung design. Pero pag inawakan mo, akala mo meron siyang ganun-ganun na hindi pantay. Pero pag hinawakan mo, pantay pala siya. Para siya salamin, no? Galing niya ito. And then, hindi katulad sa ibang car, dito na pinipindot yung start button niya. Pero dito sa side siya. Oh. Napaka-minimal lang ng buttons nito. So, nandito yung pag-control ng fan, mode ng sasakyan, hazard button nandito rin. Then, yung handbrake niya nandito, pero automatic na siya, pinipindot na lang. No? Sa harap ng driver, may 8.8-inch digital instrument cluster, habang sa gitna ay ang malaking 12.8-inch rotating touchscreen. Compatible ito sa Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, voice assistant, OTA updates, at may 4G connectivity pa. 6 na speakers ang kasama, kaya mas enjoyable ang music habang bumibiyahe. May pinipindot dito para umikot, and then yung aircon dito rin siya kinokontrol. Then may menu siya, and sigurado ito ay Apple and Android, di ba? Auto. Sigurado mo pwede siyang i-connect sa cellphone mo. And nakita nyo yung lagayan dito. Yun ang gusto ko sa mga electric vehicle. Napaka-generous nila pagdating sa lagayan ng mga gadget ng pasahero or ng driver. Tingnan nyo naman kung gaano kaluwang yung lagayan ng phone natin dito. Then, ito naman yung lagayan. Medyo mabigat yung pagbukas niya. No? Maganda yan kasi kapag gusto mo, ganyan lang siya kataas pag binuksan mo. At least hindi siya babagsak. Ayan, ganyan siya. Malalim din. Then, meron siyang rubber dito sa ilalim. Yun ang maganda sa kanya. Para kahit ano yung ilagay mo, hindi magagasgas. No? Tsaka hindi dudulas. Yung cup holder niya nandito. Wala lang siyang mga spring, no? Then dito sa pintuan, meron din siyang maliit na cup holder. Ayan, dito rin located yung speaker niya. Then yung design ng kanyang vents sa aircon, ang ganda ng design no? Dito sa dashboard niya, meron siyang parang alcantara or ang lambot ng texture dito. Dito, malambot din yung texture niya, oh. Lahat ito leather wrap. Galing no? Ito naman yung kanyang lagayan dyan, yung compartment niya. Mabagal lang yung bukas, ang galing. So yun, ito ay may ADAS, safety features talaga. Tapos 6 yung airbag, kaya yun, pagdating sa family, talagang safe talaga sila. Pag bumabiyahe, confident ka. Pagdating sa safety, loaded din ang Atto 2. May 360-degree camera, 6 na sensors, ABS, electronic stability control, traction control, hill descent control, TPMS, at ISOFIX. Sa premium variant, mayroon ding adaptive cruise control, automatic emergency braking, lane keep assist, lane departure assist, front collision warning, traffic sign recognition, at marami pang advanced driver assistance features. Okay, upo naman tayo dito sa likod. Maluwang pa rin naman pala. Tapos ang nagustuhan ko dito, yung sandalan niya, talagang nakatumba siya ng konti para mas komportable sa likod. And dito, buti na lang, yung headrest niya is na-adjust. Yung headroom is napakataas. Medyo malapit lang sa ulo ito kasi pag ganyan yung kotse, di ba? Then, pag sinara mo, ayan, okay naman. Kasi ako 5'7" yung height ko. Naka-adjust na yung upuan sa harapan based doon sa height ko. Pero dito, maluwang pa rin siya kahit nakatras ng konti. No? Galing na ito. Meron siyang butas na gano'n, napaka-sporty na dating. Pero, ayun nga, kwadrado siya. Kung ano yung shape nung sasakyan, pag ganyan, ganun din yung shape nito. No? Then, meron siyang sabitan dito. Yan, malamang yan ay para sa hanger. Kasi, di ba? Madalas sa mga bumibili ng BYD, more on city sila, di ba? So, lalo na EV, madalas may dala tayong damit para uniform sa office, ganyan, para hindi nalulukot yung damit natin habang nagdadrive. Sa bulsa naman ng ating upuan sa likod is dalawa yung
maliit, and then meron siyang malaki dito. Kasya yung papers and yung gadget pwede rin dito. Try natin syempre para actual na susubukan natin. So lagay natin yung iPhone dito. Ayan, kasya naman siya. Then meron siyang lagayan dito, parang lagayan ng I think pwede rin yung cellphone. Ayan, kasya din. Then andito yung saksakan ng Type-C and USB. Then itong sasakyan na to ay 5-seater, di ba? So yung isa, upo siya sa gitna. Tignan natin kung komportable. Okay, ang lacking lang dito sa gitna is yung lubog na dito, no? Kasi ito komportable. Dito, ang taas niya, nakaumbok siya, and then wala siyang headrest. Pero ang maganda sa mga electric vehicle, no, napansin ko, kasi yung gitna niya, diretso lang. Kaya kapag umupo ka sa gitna, hindi ka nakaganyan, no? So, kung ano yung level ng tuhod mo dito, ganun din dito sa gitna. At ang maganda pa, kitang-kita mo yung harapan, nasa center ka. At kung gusto nyo naman ng mas mahaba yung matatravel mo, dito tayo sa DMI. So same lang sila na Atto 2. Ito nga lang is hybrid and yung isa is full EV. Yung full EV natin is 380 kilometers yung range. Ito naman, sa isang full tank ha, gamit ng hybrid technology, abot siya ng 1,045 kilometers. And then, unlimited yun kasi pwede ka pa magpagas kapag naubusan ka ng gas, di ba? So okay to para sa mga gustong mag-office araw-araw and then after ng work, uwi ka sa province, so walang problema sa distance, di ba? Check naman natin yung interior. Oh. Meron lang siyang konting pagkakaiba dun sa EV natin. Pagdating sa upuan, hindi siya full leather wrap. Ako, dahil siyempre nakatira tayo sa Pilipinas, madalas dyan mainit. So ito yung mas maganda sa ganung klima. Pati sa likod, ganun din yung texture. Ang ganda, oh. Check naman natin yung hood kasi magkaiba to eh. Yung isa walang makina, ito may makina. Gusto ko lang makita kung anong itsura. Okay, buksan natin yung hood ha. Ang bigat ng hood. Pwede kang mag-weights dito. Grabe. Ba't ang bigat? Ba't ganun? O baka kulang lang ako sa exercise. Pwede. Alright, ito na yung engine niya. Okay, saan yung ano? Ito. Nice one. Ito yung para sa electric and ito naman yung para sa internal combustion. Okay. So napaka-compact, no? Napakasikip na ng engine, yung lagayan ng engine eh. No? Grabe oh. So yan ang kaibahan niya. Doon sa EV kasi, ano siya, compartment. So ito may makina. Anyway, pwede ka naman maglagay ng gamit doon sa likod. At least, mahaba yung distansya mo. So yun ang napansin ko, talagang napakabigat ng ng hood. So, expect ko meron siyang hydraulic na di ba yung nilalagay. Pero, yan kailangan medyo mag-exercise para mas lumakas. Isa sa pinaka-exciting dito ay ang performance. Dahil fully electric ito, instant ang torque kaya napaka-responsive ng acceleration. May output itong 177 PS at 219 Nm of torque kaya kahit overtaking o paakyat, hindi ito bitin. From 0 to 100 km per hour, kaya nitong gawin sa loob lamang ng 7.9 seconds, habang ang top speed ay 160 km per hour. Ang puso ng Atto 2 ay ang kilalang BYD Blade battery, isa sa pinaka-safe at pinaka-reliable na EV batteries ngayon. Sa isang full charge, kaya nitong bumiyahe hanggang 380 kilometers, kaya swak para sa daily commute at weekend road trips. Flexible rin ang charging options nito. Pwede kang mag-charge sa bahay gamit ng AC charger o gumamit ng DC fast charger kapag nasa biyahe. Sa DC fast charging, mula 10% hanggang 80%, aabutin lang ng humigit kumulang 40 minutes. Ito naman yung tinatawag nilang BYD V2L or Vehicle to Load. So, ito basic lang naman, yung power ng ating electric vehicle is mako-convert siya na pwede mong gamitin pang saksak sa mga appliances ninyo. Kagaya nito, perfect example, meron tayong electric fan, paggawa ng coffee, and then pag-charge din sa mga gadgets ninyo. So ito ay kasama sa package pag binili nyo yung Atto 2. Diba? Ang galing, pagka pinang-camping mo, pwede pala to. Sakto sa akin. Nagka-camping ako, kailangan ko ng napakalaking power bank. Ito, buong kotse ang power bank mo. Nice, di ba? May iba't ibang driving modes din para umangkop sa iba't ibang road conditions. Ngayon, finally, matetest drive na natin ang BYD Atto 2
EV. Yan. So, napakatipid nito. Pasok tayo. Okay na, dito tayo sa loob. At hindi katulad dun sa dating na test drive ko na BYD car, yung cambio nito nandito naman. So, kapag gusto mong ipalitan yung settings niya, so kung gusto mong gawing drive, then, syempre, apakan mo lang yung preno and then, yun. So, kailangan mo siyang pindutin dito sa side, kaya pala meron siyang nakalagay dito na unlock. Ngayon ay nakadrive na tayo, may ilaw siya dito, then may indicator siya dito, tapos yung mode niya is normal. Then pagka nirelease natin yung brake pedal, kusa nang tumatakbo yung ating car. Alright, checks natin. Okay, same lang. Yung manibela sobrang gaan. And then narinig ninyo, automatic nag-lock yung ating pintuan. Hindi ako pepreno sa humps. Tingnan natin yung quality ng suspension. Ang firm, grabe. Tapos napakadali niyang i-drive dahil mas maiksi ito sa previous na drive ko na BYD. Drive natin ng normal sa ingay ng gulong. Sobrang tahimik, grabe. Wala kang marinig masyado. Sementado to, no? Hindi siya asfaltado, di ba? So dapat marinig mo yung ugong ng gulong, pero dito wala, oh. Then ililiko natin ng medyo mabilis. Oh, wala. Tapos daliri lang, then lubak. Okay, meron lang siyang konting pagbalik ng bounce. Tignan nyo. Yun. So gumagano, siguro mas mabigat ang car na to. Kaya ganon. Okay. Or talagang malambot lang yung shock absorber niya. Then U-turn tayo nang walang kahirap-hirap. At dahil ito ay electric vehicle, sigurado yung arangkada nito is sobrang lakas. Kaya naman sasagarin natin from 0 to 60 na naka sports mode. Papalitan natin yung mode niya ngayon. So ito yung mode niya. Makikita mo naman sa screen pag inaangat mo eco, snow field, and sports mode. Then okay na nun. Wala ka nang iba pipindutin. Then mapapansin niyo dito naka-red yung ating ilaw dito. So ibig sabihin sports siya, mas aggressive. Ngayon, apakan ko ng sagad yung ating throttle. Let's go! Nag-skid yung gulong, grabe! Brake tayo. Solid. Ganun kalakas. Umaangat yung harapan. Ang lupit nito. So ngayon, ang tetestingin naman natin dito, gaya ng dati, yung pagmamaneho natin. Okay, slalom tayo ng 60. Let's go. Tignan lang natin, ha. Obserbahan natin yung sasakyan. Ang bilis niyang makuha ng speed, eh, no? So kailangan 60 tayo dito, di ba? Oh, grabe. Dama lang natin yung konting body roll, no? May konti siyang ganon. Siguro dahil mataas yung bubong ng sasakyan, mataas yung ground niya. Kaya ganon. Then, liko tayo. Hindi nakakapagod i-drive itong car na to, no? Tapos, mataas yung hood niya. Kita mo naman yung hood niya dito. So, sa pagtatansya ng kalsada, alam mo, hindi ka mahirapan. Hindi yung hindi mo nakikita. At least dito, kahit sa normal na position lang, is matatansya mo yun doon and yun dito. At yun na nga mga kamanibela, finally nakapag-test na tayo ng isa sa pinakabagong car ng BYD, ang Atto 2 EV. At para naman sa mga gustong mag-try din ng hybrid, meron din naman ang hybrid ng Atto. Kasi kung bitin ka naman sa 380 kilometers na range, meron silang second option. So, mas maganda yon. Ako, personally, mas gusto ko yon. Pero kung city-city lang, dito na ako kasi zero gastos talaga. Alright, para sa mga susunod na i-review nating cars, pwede po kayong mag-comment dyan para mag-suggest kung ano yung mga gusto nyong i-review pa namin. Nang sa ganon, pag kayo naman ang bibili or mas interested kayo, pwede nyong panoorin muna sa aming video. At para updated kayo sa mga vehicle reviews namin, follow lang kayo sa Manibela TV sa lahat ng social media namin. Alright, so lagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat sa inyong oras at laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.